Kamusta naman kamo mga kabyanan? Dalayon ng Ginoo nga ari makataliwat nga magkapadayon sini aton pagtuon. I pray nga ginasunod nimo ini. I know this is day-to-day study of the word. Kay gusto ko man nga himuon ini adlaw-adlaw because importante kayo nga every day may ara kita nga feeding of the word of God. Di kada adlaw nagakaon man kita sa pagkaon nga gusto naton kaunon. Siyempre kung hindi ka kaon sa isa ka adlaw, medyo may effect man ina sa imo kabuhi, no? I mean, physically speaking, madulaan man ka sang energy sa paghimo sa mga trabaho, sa matagadlaw. And in the same thing, no? Nga kung hindi kita ma-feed sa Word of God sa adlaw-adlaw nga tanan, ang influence ng kalibutan, amo na ang magagiya sa aton, no? Pero nami gid ma-remind kita every day and I will try my best nga kada adlaw may ihatag ko sa inyo nga mga 30-minute nga study of the Word. Solid food niya natawag, no? Kag of course a study of the Bible verse by verse, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Kay daw amo ning naandan ko yang pagpanudlo halin pa sang 1975 isa nasugod kita sa radio, no? Wala pa to gauso ang internet. And then later on I shift to television sang 1983 and then pag abot sining technology ari na kita sa social media. And I thank God for, the opportunity nga maka-help man ako, labi na gid sa mga pastors siya nga nag-agree man sa aton, nga tudlo gid sining mga kamatuoran. And I'm encouraging you, no? Sa pagtuon sang Bible, chapter by chapter, verse by verse. Kay ang problema actually sang mga false teachers is that makuha lang sila isang ka verse kag amo lang ang interpret kag naton sa nagsugod nga ang panawag sa naya ICGS, no? Inabla makuha kaya sang bersikulo dira kag hangpon nimo sa imo lang ya kaalam, sa imo lang ya katuyuan. Ti ang ginasuggest yang approach sang teaching among exegesis in which nga tun-an mo gid yang Bible by context. Ti amo na nami gid yang kung tun-an mo ang kabilugan bla halin sa puno hasta sa punta. Kay kasubong sinina ton anta particularly diri sa Book of Ephesians. Nakita tang katahom sang pagtudlo ni Apostol Pablo from foundation, no, to the result sang aton kabuhi kung nangin tumuluo kita sa aton mga obligasyon anong dapat himuon kay tuod man no kadamo sa mga tumuluong hasta lang sila bala sa kaluwasan. Kag madamo man sa mga churches nga daw mo man lang gin-emphasize kasi nadibatihan pa. Di kung magtulog kita sa Great Commission, panumdumon ta nga tatlo ang parte sang Great Commission. Naginambal sang Ginoo sa Book of Matthew, no? I think the last chapter sang Matthew. Nagatudlo yang Great Commission to bring people to Christ, number one gid na, and that is what we call evangelism, no? Secondly is to bring people to church, and that is actually we call discipleship. And thirdly, to bring them to service. Nga matapos nga ma-equip sila, kaya ginatudlo na din sa Book of Ephesians, matapos nga ma-equip ang mga tumuluo, magamit sila sa paghimo sang buluhaton sang Dios. So, that would be evangelism, discipleship, and service. Amo gina ang gusto sang Ginoo nga himuon ta, kag amo ina ang mga emphasis sa ginatudlo ni Apostol Pablo. So, the other day, we studied about sa mga ginhimo ni Kristo sa aton kabuhi. So kung magbalik kita diri sa aton outline, no, ari day kag ginhambalya nga hindi na kita estranghero, no, hindi na kita foreigner bangod sa ginhimo ni Kristo sa aton, mga fellow citizens na kita with the saints, member of the household of the family of God, katawom, no. And then after sina, no, ginton-an naton nga we become His church, built upon the foundation of the apostles and the prophets, and the chief foundation is Christ Himself. So ginton ang tana nga si Kristo Jesus gin-build niya iya nga church for a purpose nga may magpadayon sang iya buluhaton. Amo na nga when we talk about discipleship, hindi tayo kahimo sang aton nga personal nga pag-disciple. Well, pwede mo man na mahimo, pero ang right venue sang discipleship amo ang church nga ginbutang ni Lord Jesus Christ para maghimo sinang buluhaton, no? Ang natawag naton ministry of teaching. That's why nga may ara kita nga mga pagpanudlo dira kay mga tawo man nga nagtubo sa simbahan nga sakto amo ning mga disciples sa mga tumuluo, no? That's why importante gid nga maintindihan tayo ang purpose ng church. Ginhimo bala sang Ginoo nga simbahan para lang may istaran ka lang
O para sa aton lang nga naghimo kita balay para may tulugan lang ta kag may pasulungan. No, ang home nga build sang Ginoo man nga institusyon para ang kabataan ta ma-train. Amo gid ang purpose sang home nga ginhimo sang Ginoo para ma-train sila, ma-discipline so that they will become a responsible citizen. Di ba mo na? The same thing with the church. Spiritually speaking, amo ning lugar ang ibutang sa Ginoo para ang tawo magtubo pag magamit. So hindi lang siling may church ka lang para ipabugal mo, I belong to this church kag amo ni siya yang bahala sa akong kaluwasan. That's why madamo gyapon sa nagapati sina nga kung magmember ka sina nga simbahan, makapalangit ka. Pero I believe there is some doubt dira no. So aton man natun-an nga ang pundasyon iya sang church ang ginbuild ni Christ wala iya ginpundar sa Petros, ginpundar iya sa Petra. So hindi si Peter ang foundation sang church. Si Christ, kag even si Peter natun-an tada, naghambal man siya nga ang chief cornerstone, ang pinaka-pundasyon, chief cornerstone, ang pinaka-importante nga pundasyon sa isa ka building, si Christ. Kita mo gin-deny na ni Peter gani, wala siya naghambal nga ako ang pundasyon, no? Ako ang una nga ginbilinan ni Kristo, haris ako ng liabi. Ato'y ang kiya sang kaluwasan. Amo ang gospel. Amo niyang abri sa pangunahuna sang tao kung iwali naton kay ang balaan nga espiritu amo niyang nagahikot sa kabuhi sang tao agod nga magliso siya kag magkilala sa Dios kag batunon si Kristo nga manluluwas. So, I know nga hindi mo ni makakas nga teaching hasta mag-abot ang Ginoo kay madamo ang ilang trust ara sa simbahan. But we have to remember, friend, nga ang pundasyon nato niya hindi ang tao. In fact, puntunan mo gid siyang maid-id ang Book of Hebrews, si Christ kag si Peter, hindi sila ya mga priest. Because, hindi priest nga libitinhon, kundi naghalin sila ya kay Melchizedek, kag si Peter, hindi man siya gani nagsubli sina nga priesthood, kasi si Christ ang pinakakatapusan nga priest according to the lineage of Melchizedek. Kag ginhambal sa Hebrews chapter 7, nga ina nga priesthood is unchangeable. So kung naintindihan mo biyan ang natawag nga unchangeable, no? Lantawon tabla sa Hebrews. Nami iguro nga kadtuan tanaw Hebrews chapter 7, no? Dali lang na kay daway ko na butang sa akong outline diri, pero I think it's better when we go to that verses kay ginhambal gid sa aton ni Lord Jesus Christ nga siya ang pinaka makabig naton pundasyon, no? Let me see here sa Hebrews chapter 7 beginning with 21. For those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, the Lord swear and will not repent, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Kung sadihan mong context na refer ina sa kay Lord Jesus Christ, because verse 22, by so much was Jesus made a surety of a better testament. And they truly were many priests because they were not suffered to continue by reason of death. That's why damo sang priest ang mga Hudiyo that comes from Levite. Now, when maghambal gani kita yung priest sa mga Hudiyo, mga Levites na nga tribe, kaya muna sila ginpili nga mag-serve sa temple. Kag silindri sang writer sa Hebrews chapter 7 verse 23, nga madamo sila sang priest, kag nagailis-ilis, bangod nga nagakamatay. But this man, verse 24, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. I would like for you to focus on that verse kung gusto mo natun-an nga si Lord Jesus Christ bangod nga buhi sa no? Kahit siyempre ang mga priest sa mga Hudiyo, ginaislan sila bagod ka kamatay mo. That's why mo na ginambal dira sa verse 23, there truly were many priests because they were not suffered to continue by reason of death. Hindi lang mga papa mo man damo man ang papa ilis-ilis kahit nagkakamatay man sila mo. But this man referred to Lord Jesus Christ, he continues ever. Nga hao, kay bangod buhi siya, kay bangod sina, ang word na hath an unchangeable priesthood. Meaning to say, ang priesthood ni Christ, ang ginkuaya kay Melchizedek, unchangeable. Di nga ang i-change mo, nga ang may baykar o kung nga may nagbulos sa iya, nga si Peter, hindi mo nga first pope, kay hindi maislan si Christ. It means to say, nga ang priestly ministry ni Christ is forever. That's why natawag siya prophet, priest, and king. Pero ang pagka-priest ni Christ, forever, it means to sige mamangkot kasi nung parit na subong, si Jesus.
Kaya wala man na nag-ilis. That's why, in conclude the writer, wherefore he is able also to save them to the uttermost that came unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Katawom sila yung mga bersikulo, no? Kung tunan mo bla ang Book of Hebrews, kay bangod sang pagka forever priest ni Christ, he is able to save us to the uttermost. Buta mo lang sang save to the uttermost. Inablang idulong kita dito iya sa kalangitan. Pero bala ka man silang kabla nga, kung may bata ka bigay siwila sa Manila, silingon mo dulong ko siya sa Manila, pero ka lang sa pier. So hindi mo siya gindulong to the uttermost. Ang sakto ko diya magdulong para masigurado mo, dulong mo kitang bata sa iya boarding house, dito gidya sa Manila kung gusto mo sa peskwilahon. Tiyan mo lang gini mo ni Kristo, wala yataging butang sa tunga-tunga, kaging bilin kung kasino-sinoda. Let us realize that, hindi lang mga verses. Kay bangod nga, si Kristo iya, because He is forever, He lives forever, no? Seeing He ever liveth, to make intercession for them. Subutan mo lang sinong nag-intercede sa aton. Hindi ang mga priest, si Christ. Kay bangod, buhi siya subong. That's why wala siya na islan. Well, I hope nga you will have to learn that, no, from these verses. So kung mabalik kita diri sa atong ginatunan, actually sa aton natunan diri sa atong outline, kadali lang kay daw nadula tong aton outline, no, sa book of where's this? Book of Ephesians again, no? Makita naton da nga ang aton actually nga priest si Lord Jesus Christ, because He is the Petra. Kag siya ang foundation sa aton simbahan. Wala mo ko kasilinga siya lang ang foundation namon. Siya ang tanan, sa tanan ng mga churches dapat i-realize naton that if ever we call sa aton nga group into or a church, panumdumon ta nga ang pundasyon dira si Kristo Jesus. Nga how ay buhi siya mo. He is alive and we worship a living God and we have a priest forever. Okay? Siya ang aton chief cornerstone. Giniemphasize na ni Pablo bangod ni Tudo Edri nga kita nga mga tumuloo, we become a church when Christ when we receive Christ, no, kinahanglan ta gid ang simbahan. And then another one, the last of this nga makita ta sa Ephesians chapter 2 verse 22, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. We are made anew by God in Christ Jesus to become His habitation and His temple. Ari pa ginang matahom nga usisaon ta, no, nga ma-realize ta, kaginambal gini ni Pablo sa mga taga-Korinto, nga you don't own yourself anymore. And ginambal yes, 1 Corinthians chapter 6, because you are being bought with a price, therefore glorify God in your spirit. No, ginambal na. Dara sa 1 Corinthians 6:19 and 20, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Naamon importante kung nangin ano kita sang si Kristo Jesus ginbaton naton nga aton personal manluwas. So kung aton liwat nga i-review, importante nga ginbaton ta si Kristo nga aton manluluwas, because if we don't, hindi kita kalambot sa amay. Sila ni Christ, I am the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father except through Him. O ginambal na yan ni sang atong Ginoong Kristo, except through me. Si Christ ay nag-claim sina. That's why nga ang tanan ng mga apostles nag-point sang ilang teaching sa kay Christ. Even Peter nga ginakilala sang madamo da nga among nagbulos kay Kristo, daw wala niya nakasulat sa scripture nga nagbulos si Peter. Hindi saya vicar ni Christ nga nauna. Kay si Christ wala mabuslan, kay hindi siya pwede mabuslan. Ang ito yung bahasa natin sa Hebrews chapter 7. Kaya ang iya priesthood is forever unchangeable. Ikaw na lang manumdum kung pwede mo maislan ang unchangeable. No? Pero ang plasang tao nga, hindi agi pag-ubahon ng iya lago nga bayo na wala man nagkakatabo. No? Unchangeable wardrobe. Do akong tatay blas ang una, no, nga ang ginaobraya sa atlamnan niya, hindi mo niya malabhan. Once nga ginlabhan ni nanay, nangakisa kay nga ginlabhan mo na nga buwas, ibalik ko man sa atlamnan. So unchangeable wardrobe. So si Christ ang iya priesthood is unchangeable. Kag hindi lang ina ang tuyo sang Ginoo sa atong kabuhi nga puy anan niya kita. So have you realized that? That God wanted our lives to be His habitation, His temple.
Kaya mo na ginambala dira sa 1 Corinthians 16. Kasi nga na si Pablo nga, ano? What? Wa ka kabalo nga ang imo nga lawas, templo sang balaan nga espiritu. Kag siling nga dire, bangot sang balaan nga espiritu nga nagapuyo dira sa imo man espiritu. Kag siling niya, hindi mo na ginaangkon ang imo kabuhi kay ginbakal kaya sang Dios sang dako-dako nga kabilyanan or price. Gani nga imo himayaon ang Dios sa imo lawas kag sa imo espiritu nga iya sang Dios. Isa na ka reminder sa aton kag mostly may mga Kristiyano nga ma-offend kung imo na iwali. Di mo na bala, no? Sa ginambal tabla sa Hebrews chapter 5 nga tani subong mga manunudlo na kamo. Pero kay hindi kamo kabaton sang meat of the word, kay nagaka-offend kamo, sige lang, pabilin lang kamo da sa milk. Kay ti kon lagko na, hindi na gani ibibiron ng ginausar, galuna na dapat, no? Kaya amo na nga ang mga hamtong nga Kristiyanon, ang reason kung dapat maghamtong kita ay madamo sa mga butang ginahimo sa tanas nga nagakatumba kita. So if you are not strong in the faith, mahimo nga hindi mo ma-overcome ang mga trials kag mga kabudlayan sa kabuhi. Amo na mga kauturan, no? Ang ginhambal sa Ginoo nga may katuyuan sa atong kabuhi kag ma-realisar tagid. Katawang bala sini ko ma-realisar ta mo para hindi lang tablang magpinagusto kung anong ginahimo sa kabuhi ta kay really kung aton lang tawon ang owner naton sa aton mga kabuhi ang Ginoo, no? Kay silindira sa verse 20, ye are bought with a price, therefore glorify God in your body. Why gani siya nagsiling nga glorify God in your soul, but in your body and in your spirit. Gani nga hindi mo ya basta-basta lang nga gamito ng imo ya lawas kag pagustuhan lang anong itsura mo. That's why madamo sa nagaka-offend nga Kristiyanon kung mabatian lang wali nga hindi ka magbayo sa amoy ni, ang itsura mo imo talupang ton. Kasi siyempre amo ning makita sang tao mo. Karon nagaklaim ka nga Christian pro na puno sang kurit ang imo lawas. Hindi blaga uso na, no? Ti ila na iya gusto pero ti ang Ginoo ya kung tawon mo, wala taya right nga compatible sa mga tattoo. Why ta right nga kuritan ng aton nga mga lawas kay hindi na naimo mong tinga sagad mo drawing ang lawas mo nga you don't even own it. Kaya sila nga Pastor Arno kay sa mula po kayo ng Kristohanon, amo na ko na iyang adaan, tilay naman iyang istorya. Kay budlay naman na irison ang mga nagatapig na sa lawas mo. So bagay may sagani ko yung nakilala nga pastor, pati siyempre unang kabuhi mo na mo, no? Pasalamat kita sa Ginoo nga kung bata pa wala kita nga nakakilala sa Ginoo kay at least nangin careful kita sa paggamit sini nga lawas kung naintindihan ta sa mga tumulo o gani kay pa kaya nakakadto sino mga bisyo hindi insakto gid nga ang imo lawas pagustuhan mo lang sang bisyo, no? Sa tanan nga mga bagay nga makahalit sa imo lawas kay galamiton sang Ginoo nga aton lawas mo. Kita mo si Pablo gani way nang siling sa Romans chapter 12 nga I beseech you therefore brethren, no? Nga i-surrender mo ang imong kalag kag espiritu. O ano hambal ni Pablo? To present your bodies as living sacrifice. Kaya ang kalagad yun man sa Ginoo niya nga makita sa tao ang body ta hindi ba? So dito sagad display ang body ta kung pinahimo ko sa Facebook makita mo da ang mga babae nga ina-display nilang ilang mga kaugalingon. Actually kung sakto panimuot mo yung lalaki, you would not respect that. Di nami unblock kay mong miga mo magsagad ay sang uba-uba sa social media. Siyempre kalain buot mo. Hindi ayhan nga mahangakig ka sa imong miga kung ang pagustuhan niya lang iyang lawas. Di masalik nga ang may relasyon tayo nga duwa. Ang ligan ng lawas mo, hindi ka na dahil sa post sang imo yung magpaduding pa kada sa social media. Just like the Lord, panong dumabala makabiyanan, no? I know. Masiling ka, budlay mo na yung pastorya kay panghilabot ka. Hindi ang atong istoryahan diya nga kung nangin ano ka, sang nabaton mo si Kristo. Hindi ba hambal sa Ginoo, if any man be in Christ, he is a new creature. Di ba? Bagong tinuga. So iniya panumdum na ni sa mga tumulo. Tiway mataya right niya kung nga mga ngakig sa imo kung piliton ka. This is just a realization. Nga silindiri, when we have Christ in our life, we are made anew by Christ Jesus to become His habitation. Ginpili kita sa Ginoo, hindi lang nga ginpili niya kita paagi sa pagbaton na kay Kristo, we become chosen.
Gipili man sang Ginoo nga mangin puloy-anan niya kita. God has chosen our bodies to be His instrument for righteousness and to be His temple. So I hope ma-realize nato na kung ano ang paghangop mo sang 1 Corinthians 6:19 kay ginhambal ni Pablo nga wala kita right sa aton kaugalingon nga lawas. Kay iya niya sang Dios. Our body is the temple of the Holy Spirit. So kung ang imo lawas temple sang Holy Spirit, pag gusto ka lang kung di mo nadalon, kung imo lang iya nga patuyangan ang imo kaugalingon, kay masiling ka ako niya lawas, pag gusto lang ko. Well, inaguro saying niya sa mga tao nga wala ka ang tanan sa Dios eh. But if you are a believer and you belong to Christ, you cannot say that. Diba? Because you are not the owner of your life. Basahan to Liwat 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God? Ano kung sila niya? And ye are not your own. You don't own yourself anymore because God has bought you with a price of the blood of the Lamb. Therefore, ang himuon mo, himayaon mong Diyos sa imo lawas. So, kaya silindring himayaon mong Diyos sa imo kalag, sa imo kaalam, emosyon and will. Kag sa imo espiritu kay gapuyo ng Ginoo sa imo kabuhi. I hope that will be a good reminder sa mga believers. Kay hindi lang nga gusto kita sang Ginoo nga luwason. Ano bala ang predestination sa mga tumuluo sa gitunan sa Ephesians chapter 1 verse 4. Actually, God has chosen us in Christ para agud magkabuhi nga balaan, di ba? Kag hindi sa lawayon. Na amo nang goal sang Ginoo, amo nang iya predestination, amo na ang gusto sang Ginoo nga matabo sa kabuhi sa mga tumuluo. And yet what is sad is that damo tumuluo gyapon maybe because nga wala nila nahangpan ang katuyuan sang Ginoo sa bilog ng kabuhi para sa ila luwas lang. Amo na gani may isa tong kapastor na siling nga wala siya gapati sa eternal security kay niya ti karon kun luwas kag liya pag gusto ka lang ya. Ti wala man ginatudlo sa Bible, bala mga kauturan nga kay ginluwas ka pag gusto ka. Sa bagay may ara gadya plano ang Ginoo sa kabuhi sa mga tumuluon, di ba? We are being predestined to live a holy life. Kay sa Romans 8:29, to become Christ-like, to conform to the image of His Son. Amo na ya ang predestination na ginatawag. We are predetermined to walk in that step. And yet masubo kay madamo sa mga Kristiyanon that they are not walking in that step. So amo na nga this is just a matter of really checking. So okay, so what have we become in Christ from 19 to 22? Hindi na kita strangers and foreigners. Kadua, we become fellow citizens with the saints. Number 3, we become member of the household of God or the family of God. No nangin anak kita sang Ginoo, kabahin sa iya family. John 1:12, but as many as receive Him, to them God give the power to become His children. And then number 4, we become His church, built upon the foundation of the apostles, the prophets, and our chief foundation or cornerstone is Christ Himself. And number 5, we are being made anew by God in Christ Jesus to become His habitation and His temple. You know, I would like to emphasize this kay amo ni ang pinaka-goal sang Ginoo sa kabuhi sang isa ka tawo nga nagbaton kay Jesus Christ bilang iya personal manluluwas. You see, sa chapter 1 sa atong pag-study, damo sa naga-debatehay na hanungod sa mga chosen, predestination. Pagdra lang nag-focus bala. That's why until today, amo na pirmi na balik-balik, among itong quote ko sa inyo nga verse sa ginhambal ni Apostol Pablo, no? Nga tani subong, di ba siya nga? Tani subong, mga mga alagad na ta sang Diyos. Pero nga subong ang ginahimo nyo nga amo man nagyapon nagapadayon kamo sa inyo nga ginahimo. That's why let's go back here, no. Ito bala ginhambal sa ni sang writer sang Book of Hebrews. Tani subong sila nga mga manunudlo na kamo. Subong tani naga-teach na kamo. Kag hindi nyo kinahanglan nga tudluan liwat sang mga basic principles and oracles of God. Kag hindi ka mo mag-remain nga mga baby nga gatas ng pirmi ang tumaron, kundi nga kinahanglan nyo man magkaon sang strong meat. Ang problem kasi kay kung magwali ka ni strong meat kag nagaka-offend ang mga ga-consider nga tumulo, bottom balon maimpatso ti tuod manggid, no, kay kung
baby in Christ ka pa, halungan tama na mga bag-o. Pero I mean, nablang, dugay ka na sa church, dugay ka na sa Ginoo, mga tag 10 to 15 years. Sa aton pa, kung bata ka, 10 anyos ka na. So, mga 25 anyos ka na, bi. So, gatas magyapon niyang imo ginatumar, no? Kaya hindi kaya mag-start kaon na bisang mga utan, karni, isda, agod nga mangin na strong ang imo lawas. So, amo man ang ginambal sa aton diri sang writer, no? Tani subong nag-aalagad ng ta sa Ginoo. How come nga madamo sa mga churches, nga madamo sa mga tumuluong nga wala nag-involve sa ministry? Kaya sa bagay nga hindi man gid nimo masalig ang ministry sa mga babies. Kasubong karon tiko nang imo ibili nga balik gali ang mga worker sa imo factory, mga 3 years old, di ba? Paano sila makahakwat da kon gaara kaya sa business abi sang obra mga salakyan. At hindi pwede. That's why you need strong, matured people to do the work. Amo man na sa church kinahanglan nga ang mga kasimbahanan naton na compose sa mga strong believers. Di siyempre, halos tanan nga simbahan may baby gid man na daya Isa ka rin ang siling nga ang amo niya church niya pastorya, why na daya mga baby in Christ? Puro lang kami matured, do hindi mo na pwede. It means nga inang simbahan wala na gali nagabata, why na nag-evangelize. So ang normal nga simbahan niya may mga kabataan gid na nga magstay with her 1 year, 2 years, 3 years spiritually, ang spiritual growth na yan, hindi mo matakos sa number of years, kundi sa maturity, sa ila pagtubo, no? Pero ang mga simbahan may amog ginaya, may mga babies in Christ, may mga middle age, kag ang mga hamtong. Kisa galing, ang na-consider mo nga hamtong na kay Christ, daw baby man ang batasan. So amo na nga, dako na nga dilema sa church. I hope nga kung nagatuon kita sa mga writings sa Apostol Pablo, no? Kasubong sinidi, nga nag-expect siya kay hambala diri nga everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness because he is a babe. Strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason have used their senses exercised to discern both good and evil. So, amoy na ang plano sang Ginoo sa atong kabuhi while we learn, no, sining natawag naton nga Book of Ephesians. Kabay nga maintindihan ta nga ang ginahandom sang Ginoo sa atong kabuhi kag makita ta na sa ekspresyon man ni Apostol Pablo, no? Ang iya gid handom, iya desire kung matun-an no ng kabilugan sang iya nga mga epistles nga handom niya nga maluwas ang mga katawhan, malambot ang mga katawhan sa mga balita, makilala nila si Kristo Jesus, nga ila personal manuluwas. Kaya amo ginang content sa mga kasulatan ni Apostol Pablo. Even basa mo ang Book of Romans, no? Handom niya gid nga iwali ang mga balita. Ginambala gid na. Kay utang naton ini sa tanan. We owe the world the gospel. That's why sila nga wala ko ini ginakahuya, ginawali ko ini ang hanungod sa mayang balita nga si Kristo Jesus nagkari, namatay, ginbayaran niya atong mga sala. Nya kun kita magbaton sa iya, no? Romans 10 verse 9, if we confess with our mouth and believe in our heart that God raised him from the dead, we will be saved. Pero ang dason dira nga magtubo kita kasubong sa kabataan so that mangin maposlano ng atong kabuhi. Hindi kita ma-offend kung daw ka bugat sang pulong sang Ginoo. Di mo man na hindi bla ko maglagko ta, hindi na matagan mag-inom gatas, no? Kasi lang sa iban sakit kay inom gatas mag-crack ang imo bones. Di buta balon ang milk may part ina sa aton kabuhi when we were young, when we were babies. But not exactly when we grow old. Abi ko ikaw yan na mga 20 anyos na gatas lang gyapon na imo ginatumar, wala ka gid sang energy and strength nga maghimo sa trabaho. Just like that, no? I believe just like that sa atong kabuhi nga mga tumuluo. It's my prayer. Nakabayan maintindihan nato ni. You read the epistle of the Apostle Paul. Basahon mo ni verse by verse. And if you want, you can follow me here sa atong program. Kag you can share it with others. Agud maintindihan ta ang pinakahandom sang Ginoo sa atong kabuhi. So it starts with the right foundation, Christ himself. Naangkon nato ng tanan niya blessing pagi sa iya. Second part sa atong kabuhi, nga ma-decide kita to separate ourselves from sin and from the world. Isurrender ta ini kay Christ.
isurrender ta nga aton body, hindi lang ang aton kalag, kay ang lawas ta among kinahanglan sang Ginoo. Kag natulan ta diri siningaga o sininga time nga we do not own ourselves anymore. We have surrendered it to God. Pero tikong kapanghawid ka pa ya, amo na nga hindi ka mangin mapuslanon sa buluhaton sang Ginoo kung may ginahawiran ka pa sining kalibutan. I'm praying for you. I'm praying that you make a full surrender to God through the Lord Jesus Christ. God bless you. May the Lord, use us again until the next day.